biro-biro. Hindi, alright. Talagang record yung pong mga pangalang nabanggit na hindi po muna natin i-disclose pero bagitin po namin yung first letter kasi pero kahit yung sabihin, alam naman nila sigurado yan. Kasi alam naman nila yung sino yung talaga may motibo na gusto nilang kunin yan eh. So alam nyo na po yun. Alright, what's up mga tangayo mga idol. Welcome back, this is my YouTube channel Katangay PNC sa mapagpalang araw. Good morning, good afternoon at good evening. Alright, marireactionan nga tayo dito sa YouTube channel ni Idol Tikram. At dito nga ay nag-live siya. At dito ang title sa live nga, itinakas si Kuya Dib may mananagot. Dito guys, pakinggan natin kung si Tikram nagsalita na kapatid niya si Tik John, pati sa kapatid niya. Grabe, nakagulat to guys. Nawawala pala si Kuya Dib dito. Tara. Sigurado naman may magpapabot sa kanila ng pizza. Pakinggan natin guys. Type na ba? Ito na guys. Oo. Sigurado naman. Ito. Ito, hindi ito biro-biro. Hindi, alright. Talagang so dito, yung sa kapatid niya nagsabi na nga, ito hindi ito biro-biro, sabi ng kapatid niya guys. So tuloy natin. So ibig sabihin hindi biro-biro na wawala si Kuya Dib, 'di ba? Namin kayo. For the record, yung pong mga pangalang nabanggit na hindi po muna natin i-disclose pero bagitin po namin yung first letter kasi pero kahit yung sabihin, alam naman nila sigurado yan. Kasi alam naman nila yung sino yung talaga may motibo na gusto nilang kunin yan eh. So alam nyo na po yun. So sabi ng kapatid ni Tikram, yung kung sino naman yung may motibo. So yung mga supporters, followers ni Kuya Dib at ni Tikram, alam siguro kung sino itong tinutukoy ng kapatid ni Tikram, di ba mga idol? Ang mga pero kung nagiginig yung katawan ko, ginawa yung isang pamilya namin na ayaw nilang ipakita sa amin. So dito sabi ng kapatid ni Tikram, kinuha yung isang itunuring na kapamilya. So tinuring na nila ito kapamilya, kadugo si Kuya Dib, di ba mga idol? So napapanood nyo naman yan. So ganito, bira mangyari ito sa pamilya na alam naman natin ang kwento ni Kuya Dib, di ba? Di ba mga idol, galing sa basura, di ba mga idol? So nagtrending. So hindi nito iniwan ng Tikram family hanggang ngayon. Tapos dito malalaman natin mga idol, may ganito pala na senaryo na. So hindi naman na daming tragedya nangyayari na sinasabi si Tikram na hindi mo na makadugo yan, bakit mo inaano. So may may proseso na inano si Tikram na para tsaka may pangarap si Tikram at Tikram family sa magkapatid na ito, di ba mga idol? Naging kargador ito si Kuya Dib ng bata pa. So dito nahawa nga na i-vlog ni Tikram. So marami nakarelate, nakapanood dito mga idol, di ba, sa buhay ni Kuya Dib, nakasubaybay. So dito mga idol, itong nangyayari na masalimuot nga dito sa title o description. Kaya tuloy natin. Pamangkin. Ngayon siguro namanipula na yung pag-iisip ng bata. So ibig sabihin manipula. So nasa ano pa siya, minor de edad si Kuya Dib. So naglaki talaga si Kuya Dib, diba? Dahil kung hindi talaga naalagaan na maayos ang Tikram family si Kuya Dib, hindi magkaganyan yung ano niya, lumaki talagang alaga din talaga yung mga idol. Although may mga gift of love ng mga sponsors pagtulong kay Kuya Dib, ay ito naman ay ini-google naman ng Tikram family kay Kuya Dib, di ba mga idol? So dito, di lang pala dito sa community ng Tikram family ay mayroon nangyayari pala na wakwakan din ng mga sponsor at gustong kunin si Kuya Dib, uwakwakin para sa sarili nilang interest, di ba mga idol? So dito may nangyayari na dahil din siguro sa sponsor, sa pira, di ba mga idol? Hindi magkalayo, siguro may naghabol din, di ba? Although talagang thumbnail ma-vlog si Kuya Dib ay talagang may views talaga, legit yan, real talk yan mga idol. Kaya siguro nagbalak manipulation
o suyo, pangako kay Kuya Dib na masigitan pa yung nagawa ng Tikram family. Kaya siguro ito na parang itinakas, di ba? Dito naman sa description title, itinakas si Kuya Dib, di ba? Ni Tikram natin. So kita natin yung lungkot nila mga idol, di ba mga idol? Kita natin yung mga ano nila lungkot magkapatid dahil talagang ito inuring nila ito na kadugo o ano. Siyempre hanapin nila, di ba, tao ito si Kuya Dib, tao yung alagang ng mga ano, hinahanap nga ito malapit na sa kanila, hanapin talaga, concerned sila dahil napamahalan sa kanila at hinano nila yung ano, pamumuhay, yung maging kinabukasan ni Kuya Dib. Tuloy natin mga idol. First letter ho ng mga tao po sa likod, at least yung po mga front person ho doon dito po sa nangyari po nito, nagsisimula sa letter F and nagsisimula sa letter D. So F sino yan? Si ano, DC. So si Francis, nababanggit na yan dito sa pinakadulo. So mga viewer supporters, Tikram kilalang kilala yan, di ba mga idol? So kung wala silang intensyon, bakit kinuha nila si Kuya Dib na walang paalam, di ba mga idol? So may sarili silang intensyon, interesado sila, so may balak sila, di ba mga idol? Tuloy natin. Pero for the meantime, para po yung pong mga ilan pong talagang masugid ho na sumusubaybay sa mga kaganapan, ano, may idea po kayo marahil, pero for ano lang, nakausap ko kasi ni Ram yung nanay na sinabi dapat isoli kay Ramil yung bata. Ngayon ayaw nilang iharap kay Ramil yung... So dito nakausap ni Tikram yung nanay ni Kuya Dib. So dito ay magdesisyon na ibalik kay Tikram, pero yung so ibig sabihin nanay ni Kuya Dib ay alam kung sino nagkuha kay Kuya Dib, di ba? Kuya Dib, di ba mga idol? Dahil nakiusap siya ng nanay niya, di ba? Yung may vlog bukas ho ng umaga. Kaya lang kami nag-live ngayon para iparating sa kanila yung gusto naming mangyari bukas, na pag hindi nila inilabas din, kakasuhan na po namin sila. Kasi alam naman namin kung tagasan sila. Medyo, ewan ko ba, yun din namang pinlano nila sana. Diba? Ito rin ang ano ko lang dito, no? Yung tinanggap kong tao dito, no? Talagang itinuring mo kapatid, parang laman, di ba? Pinagkatiwala mo sa kanya yung bata. Tako sa puso yun, di ba mga idol? Yung tinanggap mo bilang kapatid, winilkam mo sa sarili mong bahay, hindi mo kaano-ano, tapos ganito gagawin sa pamilya Tikram family. Na parang inaas, tinraidor, mas masakit yun mga idol. Malalim na salita yun, di ba? Ibig sabihin, walang respeto, di ba mga idol? Real talk yun mga idol. Kanya alam, pinagkatiwala mo, yung pala meron silang hidden agenda doon sa bata. Napakasama nyo. Naglalabas-pasok ka dito sa bahay na to. Okay, winilcam sila. Winilcam, labas-pasok, hinayaan yung kilos galaw. Yun pala, may sariling agenda. Grabe na pakalalim nyo ba doon. Yung pinapakita lang nila na hindi sila pwede pagkatiwalaan, na kahit sino man na tao, sila ay pinagkatiwala ng Tikram family. Maraya sila kumikilos dito sa Tikram family compound, pero may sariling plano pala, di ba mga idol? Di ba? Siyempre, grabe, di ba? Tuloy natin. Tapos ganyan ang ginawa mo kay Ramil. Hindi na makataro. Kaya nga, hindi normal yan, hindi gawain ng normal na tao yun, kumiiya ka. Totoo yan. Hindi gawain ng normal na tao na may sariling agenda, may plano, di ba mga idol? Pagtatraidor yun mga idol. Kay Tikram, di ba? Sila, tinanggap sila, welcome na welcome, labas-pasok. Ano ito yung dyan na comment down below. Yan, di ba? Pagtatraidor, di ba? Pag-aas, di ba? Umiiyak talaga siya. Di ba pinagkatiwalaan mo? Hindi mo naman kilala. Hinaya mo dito, nakakalaro niyo yung mga bata. Kung nagbabasketball, sinasama niyo sila, binayaan mo, di ba? Palitan palaro, meron ka bang ano ba plano mo? Plano. Gusto mo? Ano ka ba? Ano ba talaga yung... Hindi, nakakasama talaga doon kung pa gusto sabihin mo. Yung mga taong pinanggap mo dito, sila pa yung nagiging base mo. Wala ka namang ginawa masama sa kanila. So, dito, siguro nagkakarit ng basher kay Tikram, siguro dahilan din sa kanila para gusto nila saktan si Tikram, di ba mga idol? Gusto nila mapalayo si Kuya Dib sa Tikram family para masulo nila si Kuya Dib, di ba mga idol? Sorry, pero natin. Kaya unti-unti na pinaplanuhan talaga, pinag-isipan talaga nila mga idol, di ba? Yun doon sa anak niya yun eh.
syempre, yung ama, yung anak mo, pag nakikita mong dinidisiplina mo yan eh. Kayo naman mga pumapasok dito, ini-spoil nyo naman. Yung ayaw ng tatay nyo naman dito, di ba? Tama yun. Pangaralan ni Tikram para matuto. Sa kanila naman ay naano nila, ini-spoil, di ba mga idol? So tama yun. Nagawa nyo. Kaya minamanipulin nyo eh. Kaya magaan ang loob niya na napaka... Kayo kaya yung anak nyo ganunin. Di ba? Hindi na lang nagsasalita rin si Ramil kasi masyadong tahimik yan. Kay ganito si Tikram, mabait lang tao si Tikram. No? Sagang nagtiwala siya kaso yung talaga yung kinukup nila si F o sabihin na natin Francis o si DC. Diba mga idol, nabunyag na yan sa talagang sila, hindi talaga pwede pagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan sila ng Tikram family pero pinalit nila pag-aas, diba, pagtatraidor, diba mga idol. Pero wala kayong mga puso, ito tandaan, wala kayong puso. Pero dito napakasikat yun mga idol, sabihan ka na wala mga puso sila. Grabe, real talk yun. Kung magtataka kayo kung ba't si Ramil, kasi nasa poder ni Ramil niya, si Ramil nagpapaaral siya, nagpapakain sa kanya, kaya may karapatan siya na managot kayo sa ginawa niyo sa kanya. Nagtanong na kami kanina sa mga attorney, ano dapat namin ikaw sa inyo. Bukas pag hindi nyo nilabas, binigyan kami ng 24 hours. So dito nag-ano na rin si Tikram sa abogado sa legal. So dito nag-warning na rin sila, di mamadal kung hindi pa sila ilabas si Kuya Dib. So idadaan nila sa So tama yan mga idol, idadaan nila Tikram, di ba? Ng hepe na missing after noon, yun na, kakasuhan. Missing talaga yun. Missing talaga dun. Siyempre hindi ka alam. Walang alam sila Tikram kung saan si Kuya Dib, di ba mga idol? Na hindi nagpaalam. So missing talaga. Di ba? Kidnap talaga, di ba? Pag hindi nilabas. Nag-request din ako kay Nanay Apple na i-blatter doon kasi doon nangyari din. Ang kwento po kasi noon, para mas malinaw po sa mga natin, yun nga, kakagaling lang po namin nito, mabalakad. At kaninang umaga, dumiretso po ako kay Nanay Apple at tinahanap nga po si Kuya kasi nga po, nagpaalam po siya 3 days lang. Sabi ko, ba't wala pa rin bata? So nagpaalam kay Nanay Apple 3 days si Kuya Dib. So pero nag-alala si Tikram 3 days na wala pa. So normal yun mga idol. Siyempre tao yan kung baka nangyayari na kay Kuya Dib. Baka may hindi na maganda nangyari. So normal sa tao kay Tikram na mag-alala, di ba mga idol? Tao yan eh. Nagtanong po ako. May nabalitaan din naman po ako na yung bata hindi doon natulog yata isang gabi. So, kinabukasan daw, hindi, parang hapon pala. Doon sa vlog ko naman po, sabi po ni Nanay Apple, may sumundo po sa kanya at malalaman niyo po, yun nga. Doon. So, ibig sabihin, alam ni Nanay Apple na may sumundo. Dapat si Nanay Apple magsabi na to. Siyempre, anak niya yun, maging ebidensya yun, di ba mga idol? Alam niya na, nandoon, alam niya, may sumundo sa anak niya sa Kuya Dib, no? Si Kuya doon. At tinanong nga po, ba't niyo pinasama yung bata? Sabi ko, ba't di niyo tinawag sa amin? Hindi niyo alam, kilala niyo ba yun? Bakit ganyan? Tinanong daw po si Kuya, sabi daw po ni Kuya, oo daw po ng oo. Sabi ko sana, tinawag niyo lang po muna bago niyo pasama yung bata. Sana po naagapan. Tsaka meron kasi PM si Nanay Apple ng 3 days. Yung 3 days parang wag muna siyang itawagan at saka i-text. So, inayan natin yun para magkaroon siguro. So, nagpaalam si Nanay Apple na ayaw mo na, huwag mo na itawagan ng text. 3 days. Pero hindi makatiis si Tikram, di ba mga idol? Nag-ahala talaga eh. 3 days na yun, di ba? Walang paramdam. Paalala ka talaga. Hindi, ito yung tingnan natin sino talaga yung nagtatawanan ka daw doon matanda. Ito talaga pinlano nila. Sa bibig nila mismo nagagaling na pinlano nila talaga manipulayin yung bata. Sabi ko na yung mga nakausap ko. Kung matanda ka, kala mo di ka mananagot dito? Hindi, huwag na lang sa atin. Sa Diyos na lang. Hindi, mananagot dapat siya sa batas. Kasi kasama siya dito eh. Kasabot siya dito eh. Pwede yun, kasabot siya eh. Siyang sa pag-uusapan mo eh. Kasama siya nagmanipula sa akin sana hanggat maaari sa Diyos na lang sila mag-ano. Bait pa rin kasi Tikram, di mo mga idol. May nag-comment dito, baka naman willing din si Dave. Dahil minor po kasi si Kuya Dave. Ang jurisdiction po so kasi. Minor pa, idol. Sa obligasyon pa yun nila
na nanay ni Kuya Dib o kay Tikram. So ibig sabihin kidnap talaga. Ano po niya, isa mga Kahit decision niya ni Kuya Dib sama kung sa legal talaga, kailangan pa rin may alam sila Tikram at nanay ni GC. So nabanggit dito sa una na may sumundo nga at wag mo na itikso tawagan. So may basbas ni nanay Apple. So sila Tikram wala din nila alam kung saan na ngayon si Kuya Dib, di ba mga idol? So dahil kayo ba, sige, yung anak nyo dinidisiplina mo, ito naman isang taong to, bigay ng bigay. Yung panganak mo, kahit ba willing na doon na lang siya, okay ka ba? O sige, magbaliktad kayo ng sitwasyon. Yung anak mo, dinidisiplina mo, umuwi ng gabi, gusto mo mag-aaral, nag-girlfriend, kung ano gusto mo. Yung isa, sinusuporta lahat, binibigay lahat. Gusto nila i-spoil din si Kuya Dib. So kay Sir Tikram, sige, inano niya lang na sa si Kuya Dib na matuto, di ba, matuto na huwag may spoil, pero doon sa kabila ini-spoil. Ganun palang kwento, di ba mga idol? Kinukuha yung loob ng anak mo, tapos gusto ka na nang iwan ng anak mo, willing siya doon sumama. Anak mo, kaya mo ba? Hindi. Mali talaga yun, mali. Tsaka ang tanong doon, bakit ano karapatan nila na i-spoil? Parang nabanggit dito, ninong. So ini-spoil ng ninong, di ba mga idol? No? Actually, yung motibo. Criminal case talaga yan. Gusto nilang itago yung mga tao sa likuran kasi nga nung nakausap ni Tatay Rev si Nanay Apple, ayaw talagang sabihin ni Nanay Apple. Ayaw bitawan. Talagang hino-hold ni Nanay Apple kasi maalanganin yung plano eh. Alright. Parang si Nanay Apple, isa rin sa nagtotolerate dito sa kay F at saka kay D. Dapat si Nanay Apple, huwag ganon. Isipin niya yung kinabukasan ni Kuya Dib, di ba mga idol? Kasi dito na nagsimula na di ba mga idol? Ulyaso, dahil kapag nabanggit yung mga tao na to, syempre sila yung utak nung sobrang pakiusap ko, nagmamakawa ako para masabi niya sino. Ay grabe no. Kiusap talaga si Tikram na sabihin na ni Apple kung sino ba talaga. So ibig sabihin na alam ni Apple ang plano ni F at ni D para kay Kuya Dib, para, di ba? Dapat maano rin to. Tama to yung pinablatter. Parang pinablatter nila idol nila Tikram ito sa police para sabi rin wala. Kasi mga idol, obligasyon kasi ni Tikram si Kuya Dib kasi pag alam ng DSWD sa poder ni Tikram yan si Kuya Dib. So kapag anong mangyari, kung anong mangyari hindi man malayo, kapag anong mangyari kay Kuya Dib, buong Tikram family ang masisisi. Isa na rito yung mga supporters. Buti nga nag-live si Tikram para malaman ng supporters, viewers ng Tikram at supporter ni Kuya Dib na wala na sa compound ng Tikram family si Kuya Dib sama tinano ng kinuha, di ba? So maganda rin ipaalam baka, di ba? Kung ano mangyari, at least maraming ebidensya nakapanood sa live para napaalam na rin na update na wala si Kuya Dib. So may kumuha, di ba mga idol? So maganda naman ito mga idol. Kita natin yung pag-alala nila Tikram family kay Kuya Dib. Dapat si Kuya Dib naman kahit hindi pa sa legal age, sana maglabas na rin siya. Kasi obligasyon pa rin siya ng Tikram family mga idol. So na ko yun, mahaba yung video, 1 hour yan mga idol. So si nanay ni Tikram paliwanag kaya kung ano mangyari dyan sa kay Kuya Dib, ang babalikan yung Tikram family. So konsensya nila yun mga idol. So dapat si Kuya Dib ay magpaalam, o nandito ako sa maayos ako ng lugar, o kayo mag-alala, di ba mga idol? So nagbanggit naman sila na kung gusto nilang kunin si Kuya Dib ay idaan sa magandang proseso. Hindi naman inaano ng Manlalastas o Tikram family na pinipigilan kung saan gusto ni Kuya Dib mga idol. So may parto itong reaction natin mga idol para may natin sa ganitong cases. Kasi sobrang alala ng mga Tikram family at inaano nila, pinaproktitan din nila pangalan ng Tikram family na kapag maano mangyari kay Kuya Dib, sila ang babalikan talaga ng viewers o supporters. Dahil pagkaalam ng supporters sa Tikram family, ang obligasyon o sa poder nila si Kuya Dib, ibig sabihin hindi nila kaya alagaan si Kuya Dib. Ganun mangyari na bakit napabayaan nyo, bakit wala dyan sa poder nyo, bakit ano nangyari, diba? Kaya maganda ito na napaliwanag, salita sila magkapatid at buong pamilya niya
nawala na si Kuya Dibs sa Tikram family sa poder at may kumuha nga mga idol, di ba? At least na pa-blatter na alam ng pulis na wala sa compound nila kung ano mangyari kay Kuya Dibs, di ba mga idol? Kung ano mangyari doon, di ba? So alright mga idol, yung full video na yan sa YouTube channel ni Tikram. Yan nga, nagsalita siya, ito ma-issue nga na nga. So hindi man naman iniiwasan ni Tikram family na hindi lumabas sa social media, pero maglaras, so inano na nila para pero protektahan nila yung sarili din nila, normal yun para si Kuya Dib wala sa poder nila kung anong mangyari, di ba mga idol? So right mga idol, yan lang reaction ko, pag-visit na nilang ang sa YouTube channel ni Tikram yung full video, subscribe rin, panoorin. Charity vlogger yan, marami na rin natulungan yan, mahirap tulad kay Kuya Dib, di ba? Natulungan yan, grabing effort niyan, di ba? Yun nga, sobrang alala nga nila kay Kuya Dib. So alright, yan lang reaction ko at see you at maraming salamat sa panonood sa reaction ko. At hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, mag-subscribe ka na para update ka sa mga upload reaction ko ganyan ito ng mga updates, di ba? Hindi ka nakapalo sa Facebook ko, Katakay PLC, PPH ko, Katakay PLC 2.0 para updated ka sa mga upload reaction ko. So alright, maraming salamat, see you sa next reaction ko at may party yan mga idol, abangan nyo at maraming salamat at lagi tayong mag-ingat. Adios, bye bye, thank you.